Okay, nakita na natin yung presyo ng PMS natin ngayon. Medyo mahal. So tingin nyo ba dapat maghanap na ako ng ibang shop na marunong at mas mura? Woo! Grabe naman yung tunog. Masyado tayong ganado lumagpas. May papakita ko sa inyong parking na malupit. Ayan, oh. Grabe, oh, wala nang pasukan. Tapos kapag lumalabas yan, naglalagay sila ng sarili nilang rampa. Malupit yan, nakasalubong ko one time. Woo! Mabait yung panahon. And we are back with another video. So for today, wow, bata lang ang nagmamaneho. Ay, walang responsibilidad yon. I mean, hindi kaya umako ng responsibilidad kapag man nangyari. Anyway, yun na nga. We are back with another video for today. Magpapa-PMS tayo. Ito na yung pangatlong PMS natin sa Yamaha. Tapos silip na rin tayo ng mga motor doon sa rev zone. Pakita ko rin ulit sa inyo, dating gawin, kung magkano ang aabutin ng ating PMS. Woo! Ano yan? ZX6R. Sarap! Grabe yung tunog kapag nasa tunnel ka talaga. Wait lang, ito na yung skyway. So baba lang tayo, tapos sundan natin kung meron daan. Mahal yan eh. So itong bote sa likod natin, hindi yan puno. Yan yung parang kalahati nung natira last time na nagpa-change oil tayo, nagpa-PMS tayo. So ngayon, ginamit ko lang ulit. Grabe, sinibak tayo ng NMAX. Ganda rin ang tunog ng NMAX ni Kuya. Ooh, pero mas maganda yung tunog ng downshift natin. So yun nga, binawon kayo nung last PMS natin kasi mahal din, mahal ang change oil ha. Tapos laging may 0.5, so may naiiwan. Ito na yung time na magagamit natin yung 0.5 na yan. Grabe naman yung tunog. Downshift. Try natin hanggang 1. Yun, oh. Hindi ko masyado ginagawa yun eh, tutuwan. Kung mapapansin nyo, medyo puro gastos tayo lately. Palit ng gulong, PMS, tsaka ano pa yung pinadagdag natin? Yung upuan. So medyo madugo-dugo. Pero ganyan talaga kapag bare months, tuloy-tuloy yung gastos ko. At saka pang prepare na rin dun sa next ride natin, Buscalan. Pero parang may iba ata yung ride namin, magiging Banawe, sabi. Time na ng PMS. Tapos para lang din fresh kapag nag-ride tayo ng malayo. Pwede pa kaya lumabas dito? Okay lang kaya? Okay. At least nagpaalam tayo, baka matsambahan. Uy, kaparehas natin ng Magsa Montero. Sheesh, same color. Ganda talaga. Sana change oil lang yung natin, PMS natin ngayon, kasi wala naman ako nararamdaman na problema sa motor natin. Grabe, pasok ng tricycle, wala na siyang pake dito sa motor. Actually, bakit nga ba ako dito nagpapa-PMS? Ang layo-layo nito sa akin. Di ba pwede naman sa iba? Parang mas maganda ba sa Y-Zone? EDSA lang, tapos may mall pa habang nag-aantay. Ang problema doon nung pumunta ako, maraming tao. Pero parang pangit nga dito, no? Ang layo sa akin. Ewan ko ba't ako bumabalik dito. Uy, aksidente. Wasak, oh. Ay, ang cute naman ito. Masyado nagmamadali ito. Akala mo naman napakalayo ng mararating. Sinilip lang eh. Woody at saka bus.
Naglagay din tayo ng ganyan sa motor natin dati, kaso tinanggal ko na, nadumihan. Another steel plate. Ba't kaya puro ganyan na nilalagay, no? May dahilan ba dyan? Sa mga merong nakakaalam kung bakit ganyan, please comment down below. Kasi para sa akin tinatapa lang yan para ano eh, yung mga madalian at saka mumurahing remedyo. Labo nitong bus na to. Ngayong kakanan na naman. Okay, so iwan muna natin yung motor. Tapos pakita natin tong natirang Yamalube sa kanila para magamit. Less gastos din. Tapos balik tayo mamaya. Silip-silip tayo ng mga bagong bike doon sa loob. Uy, kita ko agad yung R1 na gusto ko, putik. Tara. Okay, naiwan na natin yung mga gamit. Tingin tayo agad. Kita ko yung R1. Unahin na natin yung parang medyo posible. Gusto ko talaga mag PG1 eh. Ewan ko lang kung ipapalit ko yung ADV ko para dito. Subukan natin. Baba lang tapos plain, pero okay lang. Tapos ang payat dito, yun yung nakakapanibago. Magkano ba to? Saan yung presyo? 98,900. Kasi ito yung R1. Pero alam ko ang may-ari nito, yung may-ari nito. Not for sale to, alam ko. Pero grabe, sobrang pogi. Tapos ito yung kulay ko talaga. MT-10, ito gusto ko rin to. Bangus oh. Electronic suspension. Electronic. Dati hindi ko na appreciate yung mga naked bikes, pero ngayon nagagandahan na ako. Presyo 1.1. Maganda yung height niya, parang XSR 900 lang din. Siguro mas mataas ng konti, pero flat-footed pa rin natin. At ito yung gusto kong ipalit kapag tinotopak ako na gusto ko mag-adventure bike. Racer 9 GT. Mas maganda pala sa personal yung kulay nito. Okay naman yung SP, pero nakaka-appreciate kasi ng mga SP colors yung mga may alam sa Yamaha. Kapag hindi nila alam na top of the line coloring yan ng Yamaha, parang hindi sila nagagandahan. Kasi ako ganun din yung nafe-feel ko nung una. Parang hindi ako nagagandahan sa SP. Pero ngayon, nag-Yamaha tayo, alam na natin yung coloring. Ang ganda na. Presyo ba to? Ma'am, magkano yung ano? 929,000 daw. May kasama po yung side pan. Sa 929? Opo, kasama po. Oh, dalawang panniers, no? Yung kasama na pala sa 929 daw yon. Sulit yun, ang mahal din kasi nun kapag binili mo ng bukod. Sulit yun. Sa lahat ng tinignan natin, ito yung afford ko. Pero ito yung pangarap. Sticker check. Ma'am, paano dinadrive yung mga ganito? Parang kaparehas ba ng totoong motor na? Opo. Pero ano to sir, semi-automatic siya sa mga bata. Tapos meron siya ditong start, may off, may on, may run. Para sa safety ng mga bata. Okay, so paano sila mag-shift? Actually, walang ganun dito sa bike na. So, semi-automatic po. Okay, yung pala ibig sabihin nun. Oh. So, yung anak ko kasing babae, di ba, parang binilang ko siya ng push bike. Siyempre, kapag natuto, gumaling, dyan yun papunta eh. Kaya napatanong din ako. So, madali lang pala siya i-drive kasi semi-automatic, walang shifting. Cute oh.
pwede naman daw natin sakyan. So subukan natin. Saan na ba yung T-Max dito? Hindi ko makita kung ano yung T-Max at X-Max ito. Para akong nasa barko. Tapos pwede mo yung ganyan yung paa mo. Tapos nakaka-relax. Ang laki ng space dito no? Kung comfort bike lang talaga, tingin ko ito Pero ang daming nagsabi, hindi ako sinabi lang sa akin na kapag ganyan nga daw, scooter, naka-maxi scoot ka, nawawala yung thrill ng pagmamaneho ng isang big bike. Kahit na considered as big bike pa rin naman siya kasi pwede sa highway dito sa atin. Para masyado daw naboboringan, in short, naboboringan sila. So yun lang. Antayin na lang natin yung PMS natin bago tayo bumalik. Tapos pakita ko sa inyo kung magkano. Sana ganito lang, ambon-ambon lang. May tumutunog. Ano yun, dahil sa chain? Okay, habang hindi pa bumabagsak yung ulan, ang PMS natin for today ay 8,500. Parang medyo namamahalan ako ngayon. Air filter 2,000, labor 2,500. Hindi ko sure kung yun ba yung tamang presyo. Tapos nasilip ko rin yung last time, yun naman 6,000. Kasi wala ang palit ng air filter nung time na yun. So tingin nyo ba dapat maghanap na ako ng ibang shop na marunong at mas mura? Marami namang ganyan, pero puro kotse yung alam ko kasi. Sa motor wala akong masyadong idea. Baka ganun lang talaga, nangunguripot lang ako ngayon. Tuloy-tuloy kasi yung gastos Nangihilang lang ako, may tumutunog, ba't ganun? Ayun Tsaka hindi ako yung iba kasi kapag nagpa-change oil, sasabihin nila gumanda yung takbo. Ako hindi ko pa nafe-feel yun. Sa lahat ng change oil ko, mapa kotse o mapa scooter at saka ito, hindi ko nafe-feel na yun nag-iba. O baka noob lang ako. Time check 5:23. Bad trip lang yung may tumutunog Ayoko naman bumalik pa dyan para lang ayusin. Sana mawala. Grabe traffic sa kabila Medyo mabait pa tong ulan Kahit na nandyan lang yung madilim na langit, hindi niya binabagsak. Thank you. Alam ko si Bagyong Christine pa rin to di ba? Bumalik lang sa atin. Loko-loko yan. Umalis na bumalik pa. Kurbada, walang lumagpas na kotse. Doon sa mga nakapanood ng short video na gina-justify yung pinagtatanggol pa nila yung nag-overshoot na kotse tapos muntik ako tamaan. Ewan ko sa inyo. Kurbada, change lane. Nag-signal light naman si Land Cruiser, 'di ba? Kotse talaga bobo dun. Kinabahan na sa ulan, nag-hazard na. Kanina pala off-cam nasa segunda ako, binibira ko yung throttle. Ayaw magbigay ng power, kinabahan ako. Kasi kanina nga may tumutunog na.
Tapos kanina biglang ayaw magbigay ng power. So pagtingin ko yung drive mode nasa 4. Ganun pala yun. First time ko masubukan at saka maramdaman talaga mismo yung drive 4. Yun yung pinakamahina eh. Eh nakaset na tayo ng 1. Matagal tayo nagtuno nung kakabili lang na to. Pero nag 1 na tayo para nandun na lahat. Tapos kanina naramdaman ko yung 4, binago pala nila. Walang torque eh. Hindi tayo binagsakan ng ulan. At dito na nagtatapos ang ating video sa PMS. Sa mga nanood, salamat sa inyo. Ride safe always and peace. Ayun o, yung tumutunog, dirinig nyo? Saan kaya yun?